Isang nakakagulat na revelasyon ang lumutang matapos lumabas sa mga ulat na si Pangulong Kuting Jr. Romano ay protektor ng mga sindikato ng ilegal na droga sa bansa. Ayon sa mga dokumento at testimonyo ng ilang whistleblower, may direktang koneksyon ng Pangulo sa ilang malalaking organizasyon ng droga, kabilang ang pagpapalakas ng impluwensya ng mga sindikato sa ilang ahensya ng pamahalaan. Ang impormasyon ay sinasabing nakuha mula sa mga isang dating opisyal ng gobyerno na lumantad upang isiwalat ang umunoy katiwalian. Ayon sa oposisyon, ang mga akusasyon ay nagpapatunay ng matagal ng hinala ng publiko tungkol sa administrasyon ni Kuting. Ito na ang ebidensyang kailangan upang simulan ang mga mas malalim pang imbestigasyon, pahayag ng isang senador. Samantala, mariin tinanggi ng kampo ni Kuting ang mga aligasyon at sinabing isa lamang itong paninira upang wakasin ang kredibilidad ng Pangulo. Gayunpaman, nananatiling tahimik ang palasyo ukol sa mga hinihinging aksyon mula sa taong bayan na patunayan ang kanilang katwalang sala. Sa gitna ng kontrobersya, nananawagan ng iba't ibang grupo ng transparency at accountability mula sa pamahalaan. Hinihiling nila ang agarang pagsasagawa ng imbestigasyon at paglalabas ng mga kaukulang ebidensya. Habang umiinit ang isyu na nakatingin ng sambayanang Pilipino sa magiging desisyon ng Korte Suprema at Kongreso upang tiyakin na ang anumang anomalya ay mapapanagot at mabibigyang hustisya ang bayan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Zeng, I see. J-I-A, okay? X-U-A-N. Zeng, okay? Inulit ko na, okay? Zeng, Z-E-N-G. Okay? So ngayon, mga palangga, ayon sa ating puting ahas, nagpipiesta ngayon ang mga Tsekwang Diyos ng Pulburon. Dahil sa pagkainutil ng gobyerno ni Kuting laban sa polboron. Ikaw ba naman? Di ba? Polboronic smugs. Inimbita ni Acorda ayon sa puting ahas sa kanyang seremonyas. Siyempre, pag nakita ng mga matitinong pulis natin na under kay Acorda, anong gagawin ng mga pulis natin? They don't have power. Ano? Honest na lang or gusto nilang magurguran sila, di ba? Buwis buhay, gugurgurin nila si Acorda or something like that. But sino ang powerful sa PNP? Si Acorda. So definitely, kung yung under sa kanya, okay, na mga generals na walang ganong power, eh walang kakayahan na siya ay paimbestigahan o parusahan or the first thing is imbestigahan. Kasi the moment this good generals, yung mga matipuno at matitigas na mga generals, you know. Hi. Okay? So, bago pa sila mag-initiate ng investigation for this na involvement ni Acorda para mapatunayan na siya nga ay sangkot dito kay Zeng, liligwakin na siya. Remember yung ginawa ni Pidea Lazo? Di ba? Ito, hawak ko yung mga dokumento ito. Oh. Remember si Attorney Delgado na dinibdiba ni Lazo? Pidea Chief? Okay, si Pidea Chief Lazo, dinibdiba niya si Attorney Delgado, hawak ko po lahat. Anong nangyaring result doon? Hawak ko to mga papel na to, isang damakmak, pinakita ko na to sa inyo. Yung mga director generals, yung under niya, yung mga pinagdudahan ni Pidea Lazo, pinagtatapon niya sa kung saan sa bundok kibok. At itong si Attorney Delgado actually ay nag-resign na. Nawala na dahil dinemoralize nila ang mga taong totoong naglilingkod bayan. So how much more kung ikaw ay general dyan sa PNP na nalaman mo, katulad nitong palangga ko, na puting ahas ko, na nagbigay sa atin ng information, ano ang power niyan? The most powerful dito, okay, na pwede talagang mag-imbestiga at buksan ang buksan ang kaluluwa ni Acorda ay ang Congress and Senate. Pero paano bubuksan ng Congress at Senate ang kaluluwa ni Acordang itim kung pare-pareho silang kaluluwang itim? Again, mananawagan tayo kay Kuting. Okay, Kuting, eto, narinig mo to kasi nakatutok kayo ng mga alipores mo dyan sa PCSO. Wala kayong ginawa dyan kundi
tutok kay Maharlika para bantayan ang bawat kibot ng ngangabels ko. Okay, listen. Makinig, Cheloy. Sabihin mo sa BFF ko kay Kuting ng Norte na kasing laki ng botiki ang kanyang jetlog na malasado. Imagine, botiki, kaliit, tapos malasado pa. Anyway, sabihin mo, okay, na imbestigahan niya ang inapoint na kanyang asawa na si Lisa Smugs, si Acorda na pagkasangkot dito at protektor ni Zeng 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 ayon sa aking puting ahas. Nang sa ganun ay magkaliwanawan dahil sangkot po dito ang 115 million Filipinos future. At itong ginagawa ni Acorda, kung ito ay mapapatunayan sa kataas-taasang hukom ng kahukum-hukuman ng katotohanan, then siya ang destabilizer, not General Macanas. Dahil si General Macanas nagbablog, nag-expose lamang ng mga sinasabi din ng aking puting ahas. Then, tignan ninyo kung gaano kapikon si Acorda, gustong ipatanggal ang video, ginagamit ang power nila ng ahas na itong Pulboronic Republic na ito para patahimikin kami. Bakit nyo kami pinapatahimik? Bakit nyo kami kinikitil sa Facebook? Bakit hindi niyo patahimikin si Zeng 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 na pinoprotektahan ni Acorda na sangkot sa laboratorio ng pulburon? Ayon sa puting ahas. Kung ako nga kahit man lang laboratorio ng pulburon, wala ako. The real pulburon, you know, like the Goldilocks pulburon. Oh, wala. Bakit kami kuting? Bakit hindi kayo, ito susugin mo si Acorda, nagbabalat kayo, at yung asawa mo, Acorda, na si Josefina. Porma kayo ng porma sa inyong mga amiga. Ang mga pinampuporma mo nyo, kasi nakita ko yung Diyosawa niya na bongga, mga tsuba. Ikaw, Josefina, tanongin mo ang asawa mo mamaya bago kayo magkangkangan dalawa. Kayong dalawa lang. Bedside. Honey, narinig ko kay Maharlika, kasabwat ka, pinoprotektahan mo daw si Zeng Zeng Zeng. Maybe you don't know? O alam mo, that's impossible, asawa mo, katsuktsakan mo gabi-gabi. Siyempre pinag-uusapan yan. Kung yan ay totoong sila ay kumikita ng bonggang-bonggang pera. O honey, ito ha, pambili mo ng Hermes, pambibili ng ganon, galing yan kay Zeng 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 Zeng. O yan, Josefina, yan ang trabaho mo ha. Ngayon, mga kababayan, ano pa? So ngayon, itong si Zeng 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 na pinoprotektahan ni Acorda ayon sa puting ahas at imbitado sa mga event dyan sa PNP, ay mayroon ding, yun nga, sabi ko kanina, ay may laboratorio din sa Legazpi City. Ngayon, mga kababayan, okay? Ikaw, Acorda, Lasso, di ba? Ayon sa ating puting ahas palangga, pareho silang nagsusumiti ng mga mali-maling report nga kay Kuting. Kaya sabi sa atin ng mga concerned puting ahas, Miss Maharlika, thank you so much for your voice. Maraming salamat. Sabi niya, masyado na pong malala ang droga sa Pilipinas. Sobrang bagsak presyo na. Ibig sabihin, bumababa po ang presyo, dumataas ang supply. Kaya kahit siguro batang well, I hope not. Okay, mga binatilyo ay nakakabili. Okay, baka baon na binigay sa ng kanilang magulang na OFW ay ibinili na dahil kaabot kaya na ang pulburon. Okay? Ngayon, mga kababayan, etong si, di ba sinabi ko na sa inyo na si Pidea Lazo na nagsususpinde ng mga tao, Pidea Chief. Okay, si Moro Virgilio Lazo, na sinuspinde ang mga taong lingkod bayan. Ito, di ba, pinangalanan ko isa-isa sa inyo yon, pinagsususpinde niya yung mga pinagdududahan niya. Okay? Di ba? Sinabi ko rin sa inyo na si Lazo ay kumikita ng 5 milyon doon sa mga operation na wala namang operation. Okay? Ngayon, mga palangga, ano ang dapat malaman ni Kuting ng Norte? Naalala nyo nung sinasabi ko sa inyo na si Sayarot, Mark Anthony Sayarot, mga kababayan, pakita lang natin uli. Si Mark Anthony Sayarot
para hindi tayo magkalimutan, dahil masyadong ang mga Pilipino mabilis makalimot. Hanggang ang bunganga ko dito, hanggang buhay, hindi niyo malilimutan. Remember, I told you about Mark Anthony Sayarot na nahuli noong November, I believe November, ayan, nandyan ang date, November 18, 2022. Yan si Sayarot, nakasama si Tambaloslos, si Junior, si Kuting Junior at si Lisa Ahas Mugs. Di ba sinabi ko na hinuli yan at pinalabas even though non-bailable ang case? Di ba? Kahit i-google niya Sayarot na pangalan na yan, yung humuli kay Sayarot na mga grupo ng PIDEA ay hinuli din. Hinuli din at tinamnan ng pulburon. Okay? Kasi nga, what do you expect? Kasama ng Presidenteng Kuting, ng First Lady Ahas, ang kanilang BFF na si Sayarot. Open your brain cells. What in the hell? Diba? Na yung humuli sa kanya, na sinurveillance ang taong yan for so many months, at ang kanya mga epektos ay nasa kote ng Australian Federal Police. To imagine mo yung mga taong humuli sa kanya. After a few months, hinuli din. Tanga ka na lang kung hindi mo iisipin kung sino ang nagpahuli. The fact na magkasama ni Kuting. Okay? Ni Tambalos at Lisa Smugs. So ngayon, mga palangga. Okay? So ayon sa ating puting ahas, itong si Zeng, okay? At si Lim, okay? Kaya sinabi ko kanina sa inyo yung Lim, yung natsugi na noong 2019 na nahulihan ng 273 kilograms na pulburon, ay connected sila sa connected to each other. Kasi itong si Zeng at si Lim ay na-identify ng intelligence, okay? At nag-submit actually ng investigation report sa Polboronic, okay? Polboronic Laboratory. At ayon sa ating puting ahas, open book, okay? So buong PNP, PIDEA, NICA, at ISAF, okay, ay the same report na sinumitis sa Malacanang noong 2020, noong panahon ni Pangulong Duterte. But, mga palangga, okay? Nandiyan si Sayarot. Hindi ko pa natanggal si Sayarot, sorry Okay, ayan. Masyadong sikat si Sayarot So, kaya binanggit ko kanina si Zeng at yung Lim, mga kababayan, dahil nga, even before na sa kote itong si Lim, okay? Actually, ito, ipapakita ko sa inyo, Ito palang article. 2 Chinese killed in 1.9 billion drug bust. Okay, I will show it to you. Nasa balita siya. Okay. Tingnan natin. No, ipapakita ko lang ng bonggang-bonga sa inyo. Para lang may guide tayo. Okay? Wait a minute. Let's say, 2 Chinese, andyan po yung pangalan, para mayroon kayong, nakita nyo? Ayan, February 4, 2019, 2 Chinese killed in 1.9 billion drug bust. Ayan ang nahuli. Ayan, Ayan. Tignan nyo. Philippine Drug Enforcement Agency personnel take an inventory of 274 nakalagay dito. Kulang ng isa. Okay? Ayan. Sis Instinct, Tansa Cavite, Basahin nyo na lang yan, mga palangga. Okay? Basahin nyo na lang yan mamaya. Okay? So, tanggalin natin. Alright? Aalindog ko muna. Okay. Kaya ko sinasabi sa inyo yan, kasi yung natsugi na yan, na hinuli ng panahon ni Duterte, ay what? Ayon sa ating juting ahas, puting ahas, ay BFF ni Acorda. Kaya I challenge you, Acorda, bago mo kinasuhan mo na, bago mo hulihin, at hindi ka magwawagi. Acorda, hindi ka magwawagi sa kasinungalingan mong pagkakaso kay General Macanas. Lahat ng mga palangga kong nakikinig ngayon, nasa likod kami ni General Macanas na gusto mong sindakin sa auto-SWAT ni Lisa Smugs at ni Kuting. Gusto nyong babuyin kaming lahat dito sa 115 million Filipinos, hindi ka magwawagi. Okay? Imbestigahan mo muna ang sarili mo o igapos mo yung sarili mo para hindi ka na makikipag-meet up dito sa kay Zeng ayon sa ating PNP puting ahas.
Ngayon, mga palangga, we are talking about this tab, di ba? Ang pagsisira sa bayan, sa lipunan, dahil yan ang binibintang sa atin dito. Imagine nyo, Maharlika, Roy ng Bagong Lipunan, General Macanas, Maui at iba pang mga vloggers, Sas, andyan, na nag-i-expose ng mga katiwalian sa gobyerno natin, kami pa ang ginigipit ngayon. This is martial law. Diba? Hindi to silent martial law. Harap-harapang pangkikitil sa karapatan ng taong bayan. At sabi ko nga, mga palangga, paano na lang mag-i-speak up ang mga general, ang mga binaboy ni Kuting, yung report natin ng nakataraang general na binigyan niya ng sobre, di ba? Na mga favorite niyang mga general, pinatawag niya para sa, what do you call it? Sa conference. Okay? Inaano niya, nilolockdown niya o tinatrato niyang timawa. Paano ngayon magsasalita itong mga ito? Di ba? Paano? Digital martial law, yes. Thank you dun sa nag-comment. So, paano nila magagawa yung kanilang trabaho, like sa PDEA, sa AFP, sa PNP, na kapag sila ay nag-voice out o nag-speak up, papatungan sila ng kaso or gagawin silang floating casino. Diba? When I say floating casino, tatanggalin sila sa kanilang pwesto, tatanggalin sila ng trabaho para wala silang capacity o wala silang mandate to, wala silang power, okay? Wala silang mandato para susugin itong mga taong nakita nila na sangkot sa pulburon. So question, Kuting, bakit ako? Ano ang dinestabilis ako? Dito, anong dinestabilisa ni General Macanas? Ikaw at 10 ng pulburonik mong pamilya, kaibigan at 10 nagnanakaw sa kaban ng bayan, kayo ang destabilizer. Dahil kayo ang kumakamkam ng pera, kayo ang sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan na abot kaya na ang pulburon sa mga kanto-kanto. Di ba? Ngayon, ito po yung, actually, sabi ko nga kanina, yung kausap ko, okay, sabi ko nga yung, okay, good news, yes, General Macanas, ayan, mayroon na, we're talking about yung lawyer, naghanap kasi ako, tinutulungan ko siya kung sinong magagaling na lawyer sa Pilipinas ang pwede mag-handle ng case niya. Yes, General Macanas, if you're watching, I am 100% behind you and my mga palangga. We will help you all the way. Kasi gusto kong ilang paso to si Ana Corda eh. Gusto ko itang ilang paso sa korte. Kung akong lawyer nga lang ako maglo-lawyer kay General Macanas eh. Lalampasok kita sa korte. Kaso, General Macanas, hindi ako lawyer eh. Sorry na lang. Okay. So ngayon, mga kapalangga. Okay. Sa dami ng impormasyon ko dito, by the way, tatanungin ko kayo heart to heart. Heart to heart. Okay? Ayan, lumabo na mata ko. Kailangan ko ibalik. Alright? Tatanungin kayo ng puso sa puso. Okay? Pilipino sa Pilipino. Mga expose ko, sino ba makikinabang dito, Ana Corda? Kuting. Well, actually, hindi na to epektibo sa inyo eh. Kahit nakausapin ko kayo ng matino, hindi na to epektibo. But I'll talk to my palangga na lang. Okay? Ngayon, sa lahat ba ng expose natin, hi baby, Dragon, you're here. Sa Sraganda Sasat, naging smuggler na lang sana tayo kasi di sila hinuhuli. Exactly. Okay? So ngayon, ang mga inaano namin dito ni Sas, okay, ni baby warrior, okay? Yung ini-expose namin, si Sas ang pinaka nag-viral na expose, yung stock footage o stock photos. Okay, nasangkot ang pamangkin ni Lisa na si Paul Soriano. Na gumastos ang gobyerno ng 50 million pesos, yung pala, available lang yung mga stock photos sa online, which is $30, $35. Imagine ninyo, the reason why we're here for you, hindi kami nagbidabidahan dito. Tangina,
Magbidabidahan ka kapalit ng buhay mo, tinatarget ulo mo. Hindi ganyan ang, kung gusto ko magbidabidahan, nag-artista na lang sana ako o nag-bold star nung ako'y kabataan. Di ba? Pangarap ko pa na maging sexy star. Pero nalipasan ako ng panahon. Anyway, going back. Okay? Wala kasi ako sa pag-aaral noon eh. Wala akong panahon maging, di ba? Wala bang recruiter na maging sexy star dito? But anyway, seriously speaking. Lahat ng aming in-expose dito, ako magsimula sa smuggler, kay Michael Ma, pulburon, pagnanakaw, sa loto, si Sas, di ba? Yung mga panalo sa loto. Yan ba ay personal o vested interest namin na kapag kami ba ay nag-expose, magkakaguyard ba kami? Magkakabili ba kami ng bahay? Makakabili ba kami ng ganito, ng ganyan? Makakapag-travel ba kami ng, at the expense of kung ano man itong expose namin? No. Ang kapalit nga dito, seguridad namin eh. Kami nga nito, nila President mga pala, sila Roy, wala nga kaming kakayahan na mag-hire ng security. Kaya nga sa dami ng mga invitation ko, I'm sorry sa mga nag-invite sa akin, hindi ko pa kasi natagpuan yung brusko at matigas na security na magtatanggol sa akin. Pag natagpuan ko na siya, iyon pwede na tayo mag-party-party. But anyway, kidding aside, mga palangga. So, ito bang ina-expose namin? Ano bang kapakinabangan namin dito? Yayaman ba pamilya namin dito? Yayaman ba ang jowa ni Sas kung meron man? Okay, hindi, definitely, wala. Sa halip, kakaba-kaba, nakapronta pa ang mukha namin. Kasi we're not troll. You can look at me. Kahit uban ko, makikita mo. This is me. Hindi ako nagtatakip ng mukha para ikubli ang aking mukha na nagbablog. Hinaharap ko, pati pores ko nakikita ninyo. So definitely, ang mga masasamang damo, pag tinarget nila ako, ma-identify nila ako. Pero syempre, kailangan maging palos tayo, palangga. So, balik tayo. So, itong mga ina-expose natin sa inyo, dapat nga matuwa ang jutang ginimis na gobyernong ito. Dahil may Sas, may Bagong Lipunan, may Makanas, may Maharlika na nagtaya ng kanilang alindog namin ni Sas. Okay, yung dalawa. Okay, ibang tinataya ng mga palangga. Well, tinataya namin yung alindog namin dito para malaman ng bayan na, hey, kongresista, senador, DOJ, by the way, si Remulla, nakabangon na ba? Hanggang ngayon, niloloko tayo. Nakatulog ba yan? Nakatulog na yata sa hospital bed. But anyway, hindi ba dapat matuwa kayo? Di nga dapat nire-rewardan nyo kami. Di ba, Sas? Dapat may reward tayo, may informant reward tayo. Kasi, yung sinasabi namin dito ay hindi kayang gawin ng mga taong may agam-agam sa buhay. And I totally understand you, palangga. Hindi ko sinasabi na kami lang ang matapang, kayo hindi. Naintindihan ko dahil kung ako'y nandun sa Pilipinas, mga palangga, baka baka isang expose lang ako, ginurgor na ako ng mga jutang ginimes na ito. Yan po kasi ang kalakaran ng maduming politika sa Pilipinas. Kaya ganito tayo kahirap sa Pilipinas. Ang namamayagpag ang may kapit sa gobyerno, ang mamamayagpag ay mga mayayamang oligarko na kumaklalong yumayaman dahil sa mga proyekto na, binibigay ni Lisa Smugs sa kanila. Kung hindi kayang lumaban, si Attorney Delgado actually, na PIDEA, na tinanggal ni Attorney Al Vincent Delgado na tinanggal, nag-resign na totally dahil pinahirapan ni Lazo. Okay, ito po hawak ko. Tayo dito. Moral director dyan. Ito yung mga pinakita ko yung dinibdiban siya, di ba? So anyway, kung si Attorney Delgado, ang ating mga matipuno, magigigiting, matitigas na general, ay hindi nila kaya pa ngayon, sa ngayon. I totally understand. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!